Pagdating mo dito sa airport, anong una mong nafe-feel pagka Ang init! Correct. Ang amoy! Mars, yung aircon, hindi Ang gumagana. panghe, mare! Di ba? Well, wala man akong pakialam sa sasabihin ng iba. Kahit sa asawa ko nga, wala akong pakialam. Pero kasi, syempre, dahil asawa ko siya, Oo. parang kailangan may marinig din ako sa kanya. Ang dalawa kasi pinagawa ko, mami. Sabay. Oo. Saan dyan? Hindi mo ba alam? Gaga, hindi ko alam. Ano pa? Boobs? May mga insecurities ka kasi and may mga matatanda talagang matatabil yung bibig. Dapat yung mga matatanda niya hiwalay yung Facebook mga ganon. Oo. Ano namang part sa buhay mo yung controlled and reserved? Sa family tsaka sa relasyon namin ni Junie. Tama. Kasi nga kilala ako as Team Payaman, Bien, Mommy. So, parang gusto kong mag-explore, gusto kong pasukin yung ibang bagay. Parang gusto kong makilala as Bien. Hindi naman sa, ayoko ng Team Payaman, Bakit sa tingin mo, akala ng mga tao perfect yung family niyo? Nakikita kasi nila sobrang saya namin sa vlog. Well, may mga pinapakita kaming mga struggles namin. Nakunan ako last year. Bien, thank you so much for being here. Hello, everyone. Kumusta? Okay naman. Okay. Laban. Ang last na kita ko kay Bien kasi nung birthday pa ni Chino. So, ayun lang. Doon ko kinonfirm sa kanya na talagang matutuloy na tong episode na to. Correct. Kasi guys, sa mga hindi nakakaalam, is tinap ko na siya for season 1. Hindi na siya natuloy ng natuloy. Buti na lang, friend ko si Chino. Si Chino yung nagtahi nitong pagkikita na to, yung bridge talaga. Nasabi nga ni Inay Ina Evans na siya daw ang connection ng lahat. Ayun. At alam mo, sobrang napansin ko on the internet or yung mga pinupost mo ng mga videos and pictures, ang kinis lagi ng makeup mo. Ate, kita mo yung tsura ko ngayon. Hindi nagulat ka. Oo. Pero, ayun na nga, yun yung gusto kong malaman ngayon kung ano yung mga secrets mo on your makeup and everything. But, bago ang lahat, ipakita muna natin yung makeup kit! Oh, ito na. Pakita na natin. So, ito siya. Ito ang mahiwagang makeup kit. Ayan ang mahiwagang makeup kit. Pack. Ayun. Nakita ko nag-Blackpink kayo. Correct. Ni Junie. Junie. Yes. At pwede na tayo So, mag-start. start na ba tayo? Yes. Okay. Ako usually, ang first step ko is nag-spray talaga ako para pampagising. Ayan. Same. Nakita ko, nag-Blackpink concert kayo ni Junie. Dadalawa lang kayo nagpunta? Concert buddy ko kasi si Junie. Oo. Kahit saan ko siya dalhin, anong trip ko sa buhay, anong trip niya sa buhay, parehas kami ng, Oo. sige, sama ko sa'yo. Sige, try ko to. Try ko yan. Pag ang- motor nga, na-try ko, ate. Umangkas ng motor, di ko alam magaganong pala ako. Ayun, yun yung banding namin parehas eh. Pag may interest kami parehas sa mga ganitong klaseng, sa mga K-pop, nag-click talaga kami. Oo. Concert, ganon. Yes. Mahilig ka ba sa mga Korean culture, K-pop, ganyan, K-pop K-pop. beauty, K-drama? K-pop beauty, K-drama. Yun, hilig ko yan. Mga Korean. Kasi Mga alam mo, fashion din yan. Oo, yan yung sasabihin ko kanina kasi napansin ko nag-stalk din ako ng feed mo. Alam mo yung style mo tsaka yung parang way of putting makeup mo is parang very inspired sa mga Korean inspired, very minimalistic, Hindi kasi soft. Hindi kasi sa akin bagay yung makapal na makeup. Oo, body. Oo, may nag-try sa akin yan. May nag-try. Oo. Hindi ko makakalimutan to. Merong isang makeup artist, nilagyan ako ng orange eyeshadow. Pero kasi, magaling siyang makeup artist. Nakita ko Oo. naman. Hindi, ang forte niya morena. So, So, sa aking mestiza, oo. hindi bumagay yung niya. So, may binabagayan pala talaga yung mga ganon. Kasi minsan gusto ko Tama. gusto ko yung medyo, ang tawag sa ganyan, yung, Body. oo, yung medyo, Gusto mo yung medyo soft? mature. Oo. Kaso, hindi sa akin bagay. Oo, tama. So, Parang hindi daw mature yung mukha ko, yung sinasabi nila. So, hindi pwede sa kanya yung body look? Yung mga talagang matapang na mga smoky, oo. gano'n? Hindi. Oo. Yun Na-try yung na eh, napansin ko. hindi carry. Tapos, ito, since nga, napag-usapan natin kanina yung mga Korean culture, tsaka yung mga hilig mo na parang Korean aesthetic, ganyan. How about Korean food? Kimchi lang, tsaka samgyupsal. So, hindi ka Korean barbecue? Yan, yung mga samgyupsal, yun lang yung talagang hilig ko. Kimchi. Ay, nako, teka, Diyos ko, ang hilig namin sa KKB. KKB? Tangina mo. KBBQ?
KBBQ. Ano? Wait. BBQ. KBBQ. Ang tawag doon, yung mga ano lang, yung Korean Mart, yan yung mga hilig ko, yung mga snacks nila, yan yung mga favorite ko eh. Para sa'yo ba? Kasi alam mo, feeling ko kasi, ngayon, ang mga Filipino sobrang obsessed natin sa culture ng ibang country. Hindi lang Korean culture, kundi ibang country, sobrang obsessed natin. Tingin mo ba, may unhealthy effect na sa ating mga Filipino yung nagiging obsessed tayo sa mga ibang country, yung culture ng ibang country? What do you think? For me, oo. Kasi parang hindi na parang, ano ba tawag sa ganyan? Parang hindi na authentic yung napapakita mo. For us. Oo. Tama. May mga ganon. Siguro na napapanood din. Mga nakikita mo sa social media. Yun yung epekto ng parang, Yeah. parang gusto ko ng ganito, parang gusto ko ng ganito. Oo. So, hindi na siya like, ikaw pa ba yan? Oo. Or may ginagaya ka na. Parang ganon. True. Tama. Alam mo naman, si Vian, napansin ko sa mga content niya, talagang you're a very relatable Pinay. That's what I Uy, noticed. salamat. Which, we will talk about later. Pero ayun na nga, yun yung disadvantage ng pagiging obsessed sa ibang country na nawawala na sa atin yung, sabi nga ni Vian kanina, yung authenticity natin as Filipinos. And sometimes, we're so addicted to others' culture na nakakalimutan natin yung culture natin. Yes. At saka, nakakalimutan natin na sumasapaw na tayo sa chismis nila. Oo, tama Diba? Parang, teka lang ate, nasa Pinas tayo. Huwag naman masyadong True. Nasa Pinas naman tayo. Huwag masyadong parang, okay lang Obsessed. naman. Oo, parang nadadala na dito yung ano nila. Tama. Yun lang naman ang napapansin ko. Ito ano lang, and also kayo, tingin nyo ba, itong pagka-obsess natin sa ibang culture, meron din ba at least kahit konti na nadudulot na kagandahan? Ako, meron akong sasabihin na isang kagandahan na pagka-obsess natin sa ibang country, di ba? Since we go to other countries also because we're so obsessed. Ang ganda kasi, namumulat tuloy tayo sa ganda ng ibang bansa. Nako-compare natin dito sa Correct. atin. Now, our standards are taas. getting higher. Di ba? Yes, correct. Oo, kasi pag naggagaling ako ng Japan, di ko maiwasan na i-compare. Ay, alam mo, dahil sabi mo galing ka ng Japan, kapag manggagaling ka ng Japan, di ba, galing ka sa airport, pagdating mo dito sa airport, anong una mong nafe-feel pagka Ang init! Correct. Ang amoy! Mars, yung aircon, hindi Ang gumagana. panghe, mare! Di ba? Tama. Sabihin niya, sasabihin niya naman nasa comment Hindi, totoo section. naman. Totoo. And I also agree. And also, ate, yung pagdating mo dito sa aircon natin, bakit yung mga ilaw parang ilaw ng ospital? Oo. Yan talaga, legit. Yan yung Madilim. napapansin ko. Pagkagaling ko, kunyari may travel ako to Europe and everything. And you know naman yung mga airport doon na ang gaganda. Tapos pagdating natin sa Naiya, Mars, yung mga Ganito ilaw na. natin, puro white. Aesthetic daw Oo. kasi na. Gusto nila peg hospital talaga. Di ba recently nag-Vietnam kayo? Nag-shopping Sa ka doon? Vietnam, okay naman yung airport. Pamatay lang talaga yung immigration. Totoo yung Bakit? chismis, ate. Ano chismis? Totoo Oo, ang chismisan niyo chismis ako. na kasi pag ganitong mga oras, mga by lunch, parang same time lang naman tayo, ahead of time lang sila. Parang 1 hour. Anyari? Ang daming people, ate. Ay, ang daming tao. matindi yung Sobrang pila. daming tao. Tapos talagang ubos ang pasensya mo sa immigration. Pero yung Vietnam, ang ganda. Na-try mo na ba mapunta ng Vietnam? Hindi pa. Uy, ang daming magkakasya sa'yo. Alam mo yan yung sinabi ni Ina Evans. Kasi sinabi rin niya na galing nga siya ng Vietnam. Yan yung sabi. Tapos sabi ko, hindi pa ako nagpupunta ng Vietnam. Tapos sabi ko, ay! Sabi niya, ba't hindi ka pa nagpupunta doon? Parang you belong there. Mag-e-enjoy ka, mami. Sobra. Kasi talagang, nakamagkano ba ako dun? Parang 40K sa damit. Ang daming napapagastos. Pag pumupunta ng Vietnam, okay, noted. Dalawang Tapos, guest ko na yung nagsabi. Basta pag may mga may mga events ka na gusto mong mga peg na damit, Vietnam ka pumunta. Ay, sorry, Jeng. Hindi na daw ako sa'yo magpapagawa ng gamit. Mag-Vietnam na Mami, lang daw sorry. ako. Pero Sorry. talagang kapag yung mga Panglaban panglaban talaga. na damit, tapos parang pag ayaw mo ng may kaparehas dito sa Pilipinas, Eh, perfect ang Vietnam. pasok na pasok pa naman yung size mo. Kasi yung size ni Vian At talaga saka yung nila, yung slim. mga damit nila, same with, yung kasing humid kasi natin sila eh. Oo. So, press ko lang. Wala ka pag nakasalubong ka, wala ka kapares, hindi yung parang same-same. Naranasan Okay ko po. na kasi, mami, yung nagpunta ako sa isang, parang Event? na kaparehas ako ng damit. Parang gusto kong umuwi. Hindi naman sa ganun, pero syempre parehas kami, twinning ba kami? Parang Oo. ganun.
Ano, kumusta na yung makeup mo? Ito, blush na ako. Ginagaya mo ba yung ano ko? Yung kung ano ginagawa ko na sa live? Kasi napanood na kitang makeup. Routine. Sinusundan ko yung mga makeup routine nyo, ng mga beauty guru. Gusto ko sila pasukin yung mundo ng beauty. Tama. Fashion. Kasi parang more on kasi parang nakilala ko as mother lang. So may mga gusto kong i-explore, tapos kilala lang ako as Team Payaman. So minsan, meron akong dumating na sa point na parang gusto ko naman makilala as Bien. Mamaya, tatanungin ko siya. Nakala mo, di ko tatanungin yan, ha? Pero in fairness, gusto ko lang i-mention na in fairness yung mga makeup ni Vian right now, ang gaganda at ang mamahal. Sorry. Invest tayo mga mami. Oo. Huwag tayo dun sa yan. pipimpulsin tayo. Tama. You got your nose done. Parang 1 year ago ba? 2024? 2022. So 2 years ago? 3 years ago? 2 years na ba? Magto 2 years. O, magto 2 years. Oo. Eto. Maayos na ba? Oo, maganda na. Ito ba? Oo, tama. Para kayong tao. Ano yung mas naging mahirap na part? Is it the deciding part or the healing part? Deciding. Kumusta? Kasi, well, wala man akong pakialam sa sasabihin ng iba. Kahit sa asawa ko nga, wala akong pakialam. Pero kasi, syempre, dahil asawa ko siya, Oo. parang kailangan may marinig din ako sa kanya. Hindi Yes. pwedeng nagdidesisyon lang ako. Consideration, Oo. ganon. So, hindi pwedeng nagdidesisyon lang ako para sa sarili ko. Oo. So, ngayon, nung nagpaalam ako sa kanya, matagal na paalam yun, siguro mga taon. Taon din. Oo. Basta nung parang, syempre, may insecurities ka, di mo may iwasan Yeah. sa sarili natin yan eh. Tapos, parang sabi ko sa kanya, Daddy, gusto ko talagang magparetoke. Sabi niya, ang ganda-ganda mo naman eh, bakit nag-ano? Kasi hindi mo kasi alam yung feeling. Hindi kasi alam yung feeling. So, ano naman yan, kahit wag na, minahal kita ng ganyan. Oo. Eh for me, pero hindi ko naman sinasabi sa kanya, parang, paano kung gusto ko talaga? Mga ganun. Pero hindi ko na sinasabi, parang pinapakinggan ko lang yung, ano niya, yung say niya. Tapos, dumating yung Valentine's Day, binigyan niya ako ng bouquet, tapos may card siya doon na na pinapayagan na kita. Saan? Tapos, parang nung nabasa ko siya, naiyak ako kasi syempre, gusto ko talaga na okay sa kanya na magparetoke din ako. Bukod sa sarili ko na may pera nga ako, wala naman akong pakialam sa sasabihin niya. Pero syempre, ano pa rin ako, gusto ko pa rin marinig. Oo, gusto Ano ko, kasi, kumbaga malaking part kasi si Junie sa buhay niya. So, Correct. syempre, you would want that person, which is one of the biggest part in your life, to also agree with you and to validate you. Although, let's say, mukhang malabong papayag si Junie that time. Would you still go for it? Oo naman. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Wala nga akong pakialam sa sasabihin niya. Gusto ko lang marinig ko ano-ano niya. Pero Pumayag gagawin naman. ko pa rin siya. Oo. Nung pumayag siya, nagpaset agad ako. Nagpaset agad ako ng nagsisearch. May mga, sumali na ako sa yung mga page ng rhinoplasty, kinemerut. Kasi sa mga balak magpa-rhinoplasty, huwag kayo basta agad magdesisyon. Kumbaga, sumali kayo sa mga page, basahin nyo yung kahit kaduluduluan, lahat ng comments, yung mga sinasabi nila. Oo. Yun, kasi napaka-importante nun. Kasi may mga matututunan kayo na paano alagaan. So, ibig sabihin, lahat ng parte, kinonsider mo. Hindi lang yung parang, gusto ko lang maging maganda and then go na. So, marami kang mga opinion na kinonsider, Oo. marami kang mga videos na Oo. pinanood before you really decided to go for Oo, it. tapos, may nakita ko isang content creator. Sino ba to? So, nakita ko, ang ganda ng pagkakagawa. Sobrang natural lang. Same Natural. doctor ba? Yung pinuntahan nila, pinuntahan mo rin? Oo. Or, same doctor ka na? Oo, same doctor. Okay. Buti na lang nakilala ko ng anak ko, Mari. Kasi kailan ba ako nagparetoke? Nanganak ako parang 1 year and 2 months yung bunso ko kay Viela. So newborn pa siya, halos newborn pa siya. Hindi pala newborn. May may kakulitan na. Medyo natakot ako kasi makulit yung mga bata. Di ba sinasabi nila, paano po kayo pag natutulog? Ate, nung unang first day ko ng rhinoplasty sa sa may lazy boy ako natutulog. Hindi katabi ng mga bata? Hindi, sobrang hirap pala. Ang dalawa kasi pinagawa ko, Mami. Sabay? Oo. Saan dyan? Hindi mo ba alam? Gaga, hindi ko alam. Ano pa? Boobs? Chin. So hindi lang filler to? Yes. Talaga? Yes. Pero may mali akong ginawa dito, hindi ko na alam. Pero alam sa vlog na pati chin? Oo, Okay. sabay. Ngayon na medyo na siya, subside, and actually, okay na nga yung proportion and everything. What do you say to the mirror na now when you see yourself when you're doing your makeup? Ang ganda mo. Ay, yun naman. Ito maganda, ka na
okay, na-fulfill ko na yung gusto ko. Yeah. Parang okay na ako, parang nagagandaan ako sa sarili ko. Kasi, alam mo, siguro may factor din talaga kung bakit ako nagparetoke. Kasi yung mga tao sa paligid ko nung bata ko. Okay, anong kwento? Kumbaga, may mga insecurities ka kasi and may mga matatanda talagang matatabil yung bibig. Oh, na correct. yung flaws mo, alam mo na ngang, oo na, pangit nga yung ilong ko. Bakit kailangan mo pang I-point sabihin? out. Bakit kailangan mo pa i-point out sa akin? Na alam ko, pasensya ka na. Parang gano'n. So, meron siya. So, habang lumalaki ka, tapos lagi nilang sinasabi sa'yo, parang, ang pangit ko talaga siguro. Kasi Parang sinasabi naniniwala ka. Alam mo, tama Naniniwala ka dyan. So, sobrang words are powerful talaga. Yes. So, kaya yung yun yung parang gusto kong i-break na, na gawain ng mga matatanda. Oo. Na, ngayon, yung mga Gen Z, mga millennials, talagang, vocal sila ngayon na, dapat yung mga matatanda niya, hiwalay yung Facebook mga ganon. Oo. Ano yan? Yung parang breaking the stigma. Ito, ayan. Coming from that, kay Viela and kay Mavi, super aware ka ngayon sa how you treat your kids. Yes. So, yan yung mga, kunyari, pag napapansin na, yung mga word na, ang payat. So, hindi ko yun pino-point out sa kanila. So, sinasabi ko lang, yun yung mga body shaming. So, yun, yung mga issues talaga before na mga naranasan ko is talagang hanggat maaari is sinasabihan ko din sinasabihan ko din yung iba na huwag niyo namang sabihan ng ang payat-payat. Kasi baka may insecure siya na na yung katawan niya talagang ang payat. Payat naman talaga kami. Ang tatay at ang nanay payat. So, ayun, sinasabihan ko din kay Mavi tsaka kay Biela talaga. Yun yung medyo inaano ko. Pag nasa bahay ako, huwag niyong sabihin na na ganito, na ganyan. Iwasan niyo yung mga ganyan. Well, aware na sila. Mga magulang ko, aware sila kung ano yung mga dapat hindi sabihin, ano yung mga di dapat I like gawin. that. Nasa paligid natin kung lalaki ba tayong confident Tama. at ma-accept natin yung Yeah. sarili natin. So, nung mga time na yon, balikan natin yung about sa nose surgery and that time. Of course, it was inevitable and hindi mapipigilan ang criticism ng mga tao. Oo, ate. How did you prepare yourself from that? Ano kasi ako kilala nila ako, palaban ako. Hindi ako masagot, pero nagmamaldita ako kapag ang pangit ng ugali mo. Or kaya kung may sinasabi ka sa akin. Well, matatapang lang naman yung mga yan kasi nakadami account yung mga. So, hindi ako natatakot sa mga. Sa mga ganyan, na yan, tanggap ko na yung mga, ang pangit mo lalo, yung mga ganun. Tanggap ko na kasi wala namang maganda agad pagkatanggal ng nung sa ilong ko. Hindi naman automatic yan. I totally agree with you dun sa mga nagko-comment na, ay, ano ba yung pinagawa mo? Mas pumangit ka lalo. Parang, alam mo yung, okay, before nagpa-surgery ang isang tao, meron na siyang insecurity. Correct. Ngayon, nagpa-surgery siya. Tapos, ang mababasa niyang comment, sasabihin na, ay, sana hindi ka na lang nagpaganyan. Imagine the effect of that comment that you put to that person na nagpagawa ng ganon. Kumbaga para siyang double kill. Parang ganon kasi insecure na nga siya nung una. Kaya ako nagparitoke para gumanda ako at sasabihin mong pangit ko. Oo. Parang, Eh, yung- ate yung 6 digits ko sinasayang. Charot lang. Tama. Ganon sila. Ganon yung mga bashers. Ganyan talaga sila. So, ever since talaga, very unapologetic ka na. So, kumbaga, kung ano yung tingin mo na tama is yun talaga yung ipupush mo. As long as wala kang inaapakang tao. Saan nanggagaling yan? Bakit you're really pushing to be unapologetic? Online, offline, lahat. Ano naman kasi yan bago mo sabihin or bago mo gawin, parang alam mo na kung makakasakit ka o hindi. So, choice mo yan. So, ako naman, ewan ko, siguro baka may mga tao lang talaga na di sinasadya, pero naniniwala kasi ako sa, na bago mo siya sabihin, naisip mo na agad kung masasaktan ba siya o hindi. Nakakaya naman kung naapakan ko yung pagkatao mo sa nagpa-resto okay ako, Parang, ano kinalaman ng ilong ko sa'yo? Tama. Di ba? Ganon. Ano namang part sa buhay mo yung controlled and reserved? Sa family tsaka sa relasyon namin ni Junie. Tama. So, meron kasi mga nagsasabi na perfect fam kayo. No, walang perfect. Walang perfect mga mare. Huwag nyo kami masyadong sambahin sa kung paano kami mag-asawa, paano kami magpalaki ng anak. Kasi ano din kami parang
getting to know, oo, wino-workout namin lahat talaga. Tulad ngayon, parang 28 lang ako, nag-anak ako 21. Ang dami naming natutunan ni Junie. Ang dami ko ding na-discover sa kanya. Parang mas lalo kong na-inlove sa kanya. Bakit sa tingin mo, akala ng mga tao perfect yung family nyo? Nakikita kasi nila, sobrang saya namin sa vlog. Well, may mga pinapakita kaming mga struggles namin. Ewan ko, kung okay lang ba sa'yo sabihin ko yung issue namin na ano? Okay lang. So, ano kasi, siguro dito ko na lang i-disclose. Yung nakunan ako last year. Sa third baby. So, yun yung medyo hindi ko siya Inopen. hindi ko siya inopen. Bala ko siyang i-announce yung pagbubuntis ko kung natuloy. Pero hindi ko na lang siya inopen. Kasi para saan pa. Pero also, open ano ako. na rin yun. Kumbaga, personal. Oo. Yeah. Kasi parang ano siya parang iba siya sa buhay ko. Kasi nga, na normal yung dalawang anak ko. Tapos sa pangatlo, nakunan ako. So parang posible pala siya na makunan ako. Hindi ko Yeah. siya in-expect. Akala ko wala akong problem, ganyan-ganyan. How did you deal with it? Alam mo ba si Junie, sobrang hindi ko in-expect na sobrang soft kasi ni Junie. Tapos ano siya, malalim siyang tao. Tapos parang hindi ka pwedeng magbitaw ng masasakit na salita sa kanya kasi Sensitive. sensitive siya. Yes. Ngayon, dahil sensitive siya, kung paano niya ako ituring, sobrang soft din. Pero minsan may mga bardagulan kami, may away kami na talagang hindi naman away na away, pero mga sagutan na parang kanto. So hindi maiiwasan yun sa mag-asawa. Tama. Pero Asaran. Oo, asaran. So, yung nangyari sa amin dalawa, nakita ko kung gaano niya ako kamahal. Habang lumalaki yung mga anak ko, nadagdagan kami ng anak si Viela. So, nakita ko paano siya ka-present sa mga anak niya. I love that. Oo. Hindi lang ako yung nagluluksa. Siya din. Parang kala ko kasi, pag ganon, sa babae lang yung emosyon. Nagulat ako, umiyak siya. Nasaktan din siya. Nag-expect din siya. Tapos, parehas kaming parang sobrang damay na damay ako that time. Tapos tuwing mapag-uusapan namin yung topic, hagulgul na naman ako. Yung mga ganun. Nung nag-get to know pa lang kayo ni Junie, back in the day, siguro ilang years naman na yun. Kasi ilang years na kayo in total? 7 years. 7 years. Nung mga panahon na yun, did you expect him to be this kind of parang soft-hearted guy? Hindi. Nung magkarelasyon kami, parang alam mo yung nung kami pa lang, normal na magjowa. Ganon. Pero nung nagkaanak na kami, para din siyang nag-iibang tao. Nung naging mag-asawa kami, parang nag-ibang tao din siya. Iba-ibang milestone ng buhay namin, nag-iiba din siya. Pero yung pagmamahal niya sa akin, same pero mas bongga. Parang habang tumatagal, mas Sumasarap. Totoo. Speaking of Junie, dahil nasa topic na tayo ni Junie, nakita ko sa isa sa mga interview niya, and siguro meron na rin sa interview mo na ikaw yung unang nag-text. Oo, nag-chat. Oo, nag-chat or nag-text, ganyan, na ikaw yung unang nag-approach. Paano mo ba ito niligawan? Paano mo ba naligaw? Alam mo, wala akong matandaan. Hindi ko siya niligawan. Sabi niya sa akin, hype niya. Tinanong ko siya, may pera ka ba? Eto, may tanong ako para sa mga viewers natin, ng mga girls dyan. Ano ba yung signs na dapat natin i-consider ng mga babae para malaman kung dapat ba na ako na yung mag-first move? Ako na magte-text. Nakita ko lang kasi si Julie sa alam naman to ng mga viewers namin. Nakita ko lang talaga siya sa online na kumakanta siya, tapos hinagisan siya ng mineral water ni Kuya Kokon. And hindi ko alam na sikat sila. I mean, si Kuya Kokon. Parang sidekick ba yun? Tapos, nagulat na lang ako nung nakita ko yon. Chinat ko siya. Parang chinat ko siya October. September ata October. Tama. Narinig ko yan. Nag-reply siya parang after 1 month. November na daw. Tama. Parang ang gwapo Tangina. Tapos, nung nag-message ako sa kanya na yon, hindi ko na maalala. Nag-message ako sa kanya, nag-hi lang ako. Natuwa lang ako sa video na yon. Hindi ko rin alam kung bakit, pero thank you Lord. Back na minessage ko siya. Tapos, hindi ko rin talaga alam. Siguro may bumulong sa akin. Oo. Na, uy, message mo yan, baka yan yung asawa mo. Hindi ka ba na nun? Hindi ka ba parang syempre nag-isip din? Kasi ikaw yung babae. So parang hindi ka ba... First time ko siyang gawin sa lalaki.
Akala mo ba? Oo, tama. Malandi ba ako dati? Hindi ko pinagbarado. So, hindi ka ba yung parang nag-isip na parang, tama ba to? Nagawin ng isang girl na siya yung unang magte-text? Hindi kasi galing akong heartbreak nun eh, bago kay Junie. So parang ako, nag-explore din naman ako. Single din naman ako that time. So yung mga friends ko, parang lagi silang may mga... Hindi kasi ako nagti-Tinder. Ay yung mga friends ko, mahilig mag-ganon. Ano ba yung Tinder na yan? Tapos, nakikita ko may mga lalaki sila, ganyan-ganyan. So ako naman, parang broken-hearted ako that time. Parang gusto ko naman na may makausap. So nag-try ako, tayo di naman ako ni-reply ni Junie. Buwisit. Ayun nga. Actually, ayan, kaya nga, naghihingi ako ng advice sa'yo para sa mga viewers natin na may balak ding magganyan. Kasi, yung mga viewers natin, may chance din kasi na baka hindi sila ma-replyan. Anong gagawin pag hindi sila mare-replyan? Hindi lahat nire-replyan, di ba? Ano muna kayo? Mag-check muna kayo kung may jowa o wala. Kasi yun yung yun yung nakakatakot. Pero yung iba kasi ngayon, Tama. parang yung mga lalaki wala ng Facebook kasi may mga tinatago eh. Kung alam mo namang single, Oo. tsaka gustong-gusto mo siya. Pag positive why na single not? ha, Oo, siguraduhin. Siguraduhin. I-chat mo. Wala Oo. namang masama kung susubukan mo eh. Yes. At saka, hindi naman all the time lalaki ang kailangan mag-first move. Oo. Minsan kailangan mo din, sabihin natin na hindi sa'yo lumapit, ako yung lalapit. Parang siguro, uy, parang may gusto sa akin tong babaeng to. Ngayon, parang aalamin mo din kung anong klaseng may ugali meron siya, ganyan-ganyan. Kami ni Junie nun, parang nung nag-chat kami, naglandian ata agad kami. Gano'n kami kalandin. Ay, may question ako. Wait lang. Kasi si Junie, I'm pretty sure he's a very traditional Filipino kind of guy. Kasi nga, syempre background niya, puro Pinoy lahat. And napapaligiran din siya ng mga traditional Filipino men. Yes. And you are a very empowered girl na talagang goal-getter. Kung may gusto ka, ganito. Hindi ba kayo nahirapan pag-adjust sa isa't isa? Kasi, ang sabi, ang mga Filipino, traditional Filipino men, medyo yung parang, kung ito yung gusto ko, parang, anong tawag doon? Merong pagka-focus. Hindi eh. Ang tawag is medyo, sorry for the word, but hindi naman siguro lahat. Close-minded. Yun. So, ikaw, isa kang girl na, hindi, ito yung gusto ko, ito yung mangyayari. Hindi pa kayo nag-clash? Hindi. Hindi. Ano kasi kami, parang, nakikinig kami sa opinion ng isa't isa. Tapos, pag ganyan kasi, lagi kaming tignan natin muna kung anong mangyayari. Hindi pwedeng go lang ng go. Pero sa aming dalawa, sa mga decision making, pero pagdating sa, pag sa relasyon namin dalawa, balance kami. Pero pagdating sa mga bata, parang sa kanya ko pinapaubaya. Ganon. Ganon kaming... So, kumbaga, parang team. Balance. Team talaga. Team talaga. Siyempre, alam naman nating lahat that you are part of a very big team and a group called Team Payaman, which is obvious na obvious. Alam nating lahat yan. Walang viewer dito na hindi nakakaalam. Meron ba ever nagkaroon ng pressure na parang in yourself within yourself, wait, kailangan kong mag-build ng sarili kong identity? Nung parang, siguro na-realize ko lang siya mga 2020, mid-2025. Kasi nga kilala ako as Team Payaman, Bien, Mommy. So, parang gusto kong mag-explore, gusto kong pasukin yung ibang bagay, katulad ng beauty, fashion. Parang gusto kong makilala as Bien. Hindi naman sa, ayoko ng Team Payaman Sinasabi ko lang na parang gusto kong makilala as Bien na hindi lang Tama asawa naman. ni Junie. Oo. Parang, uy, si Bien, kailan nyo si Bien? Parang, yung parang pupunta ka sa isang lugar na parang, si Bien, siya yung yung ganito, yung ganyan. Yes. So, right now, yung ine-explore mo na Ngayon, gusto ko ngayon gusto yung... mo i-try? Ayan, ito. Nag-try ako mag-guesting sa mo. Para makilala ko ng viewers. Tama! At hello, makeup session! Ito na pala, ang manifestation. Hello! Ayan. Girl, alam mo, ang lakas namin mag-manifest dito sa makeup session. Sana. Grabe! Ito na i-announce na natin. Hello po sa mga brands. Open na daw po si Bien sa bagong mature roles. Charot! And my manager. Oo, manager. Ayan, wag lang daw pong Viva Max. Correct. Charot lang. Pwede naman. Pwede. kung gusto nila ng mother, gano'n. Gusto niyo ng milk? Milk? Pero alam nyo, in fairness, to be honest, how I know Bien is not because she's a member of Team Payaman, but I just know her as Bien. Parang,
syempre, aga ko nagkaroon ng pamilya. So, nakapagtapos nga ako ng college, nag-enjoy naman ako nung high school ako, college ako. Pero yung na-enjoy ko ba yung after nung college ko, hindi ko siya nagawa. Hindi ko siya nagawa. Parang rekta motherhood agad ako. Gets? So kumbaga ngayon... Ngayon lang ako nag-e-enjoy. Kaya nga Tama. nung nakunan ako, open kaming dalawa mag-asawa na hindi kami mag-anak ulit. Para ma-enjoy nyo naman yung Oo. pagiging, kung ano yung hindi nyo na-enjoy nga. Oo. Nung bigla kayong nagka-Mavi. Oo, Mavi. Nagkaroon kami ng Viela. Pero thankful ako na dumating sila sa Oo. buhay ko. Sobrang blessing talaga sila. Hindi ako makikilala as Mami Vien kung hindi dahil kay Mavi, kay Viela. Hindi ako makikilala Vien kundi dahil kay Junie. Oo. So, dahil yun lahat sa kanila. Kay Kuya Kokon, kay V, ayan. Yeah. Dahil sa kanila talaga. Ba't ako nakilala ngayon? Pero, yun nga, dahil nga parang na-skip ko yung parang pagkadalaga ba? Correct. Nawala siya sa akin. Hindi naman siya nawala. Nag-absent lang siya. So ngayon, gusto kong maging present sa ganung ano ko ngayon. Gusto kong pasukin yung ganito. Kung Tsaka ganun may yung factor din kasi dahil supportive yung asawa ko. Parang hindi niya ako pinabayaan. Siguro naka-cheat code lang talaga kami. Bakit kami nasa ganito? Hindi ko naman kasi akalain na sisikat kami. Hindi ko akalain na parang biglang nag-jump ng ganun. Yung TP. So, dahil din siguro sa meron kaming katuwang sa buhay, sa mga anak ko. Yeah. Kumikita kami ng ganito, may mga trabahong pumapasok sa amin, kaya nagagawa ko to. Pero napakahalaga, hindi lang naman dahil doon, yung support system ba ng asawa mo. Yeah. Kasi hindi mo siya magagawa kung hindi ka susuportahan ng asawa mo. Tama. Sobrang Tama. sobrang mahal na mahal ako ng taong yun. Kaya mahirap siyang saktan. Hindi ko siya pwedeng saktan. Wala akong dapat gawin na bagay na para masaktan siya. May napanood ako na interview mo that you said sometimes have a hard time trusting new people. Did you have any experience that made you have that kind of trauma? Having difficulties trusting people? Naranasan ko na kasi mabuli. Parang akala ko nun, kaibigan ko sila. Pero, Bully pala. oo. Hindi ko alam kung bully ba, pero parang mararamdaman mo naman sa circle of friends mo kung totoo ba sila sa'yo o hindi eh. Mahalata mo sila. Yeah. So, ako, parang natakot na ako magtiwala nun. Na, Pero this is back in high school pa. high school pa. Oo. High school pa. Ewan, kamusta na sila ngayon? Shout out sa inyo. Hindi ko na siya, parang natutunan ko siya i-apply sa mga anak ko. Kailangan kong maging unang kaibigan ko is mami ko. Kasi nung nabully ako, hindi ko masabi sa nanay ko na ganito yung naramdaman ko eh. Pero nung nangyari yon, parang dun lang namin napag-usapan ng nanay ko na, okay, may mga ganun pala. May mga senaryo kasing nangyari dati. Ano lang siguro ako, parang gusto ko lang maging reserve sa ibang tao. Parang ayoko na nang madami silang nalalaman sa akin. Sa TP, siguro, madami silang alam sa akin. Yeah. But yung iba, gustong kumilala sa akin or gusto kong maging kaibigan. At saka ang dami na-intimidate sa akin na masungit ako. Clarify. Yes, pero hindi lang talaga ako approachable mga Mars. Parang hindi ko sinasabi na gusto kong ako una mong pansinin. Parang nahihiya lang ako kung pansinin ka, pero pwede tayong mag-usap. Oo. Pero in fairness, never ko naman na-feel yun sa'yo. Tama. Oo. Kasi I think pas nauna kami naging friend ni V eh. And then nakilala ko kayo. Pero never naman ako nakaramdam kay Vian ng parang gano'n na parang, ay, ang hirap naman niya i-approach. Actually, she had this very parang sister-like, barkada-like kind of energy. So, baka yung iba lang yung na-intimidate. Pero I feel like kung magkakasakto naman tayo ng aura, feeling ko hindi naman magkaka-intimidate ng feeling. Meron kasi yung parang pag nakilala mo siya, parang gusto mo na siya agad makakwentuhan. Tapos meron naman yung parang, teka lang, parang tatahimik lang muna kasi tahimik siya. Yung madaling makipagkapaan. Ano kasi pag medyo tahimik, nakikikapaan, baka hindi naman kasi siya introvert, hindi naman siya extrovert. Oo. Pag nasimulan mo akong dadaldalin kita, ate. Tama. Ganun ako. Kung magkukwento ka sa akin, magkukwento din ako sa'yo. Lalo na kung nakaka-relate ako. Pero kung mausapan natin ibang lalaki, hindi ako makaka-relate sa'yo. Ayun lang. Yun lang yung problem ko. Yun lang yung mga bagay na hindi ako makaka-relate. Tama. Ayun pala, ganun pala yung aura ko. Warm. Mm-mm. Warm!
Parang aura. Di, tsaka, ang ano kasi ate-ate. Tama. Hindi Actually. ano kasi, wala akong ate talaga. Ako talaga, dalawang kuya, tas ako na. So wala ako yung nakakachikahan na parang ate na, Yeah. "Uy, alam mo ba na ano, ganito, ganyan?" Wala akong ganun. So ganun yung pakiramdam ko sa'yo. Oh, ito na. Meron lang kaming bagong segment, which is yung laro segment. Ang gagawin mo lang is, sasagutin mo lang who's most likely to in between you, Junie, Mavi, or Viela. Okay. Tapos magsasabi lang ako ng mga eme, tapos bahala ka na dyan. Number 1, manggising sa gabi. Junie. Ganyan yan lagi. Oh, mag-init ang ulo. Bien. Ay, ikaw. Magsuka kung may kinaing mali. Mavi. Magtantrum na wala sa lugar. Wala. Behave mga anak ko eh. Nice. Magkaroon ng trust issues. Bien. Bien. Baka ikaw yun, sis. Maging kuripot. Ngayon, 2025. Ikaw Ako. rin. Yeah, siya din. And then, makawala ng importanteng gamit. Junie. Matalo sa argument, pero feeling tama. Bien. Ay, ikaw yun. Parang Minsan mostly Junie. Bien and Junie. Minsan Junie. Ay, hindi siya marunong tumanggap eh. Mag-I love you na una. Ewan ko, recently ako. Pero laging siya. Sino si Junie? Si Junie. Pero ewan ko, kanina umalis ako, nagtampo nga ako. Sabi ko, I love you. Eh, bagong gising siya. Sabi niya, I love you too. Oh. Nagtampo ako kasi nakayuko siya nung nag-I love you too. So anyway, thank you so much, Bien. Oh my Salamat. God! Ang ganda-ganda ng episode na to! Ay, taray! Ang ganda. Ayan. Thank you. Thank you so much. Nag-enjoy ka ba? Super. Aw. Super. Super duper. And I do appreciate na pumunta ka sa aming mumunting show. At natuloy na. Natuloy na finally. At in fairness, marami kaming natutunan sa iyo, about you, and of course, yung mga words mo kanina, talaga namang naka-inspire and naka-enlighten sa ating lahat. Diba? And, meron ka bang ipopromote? Meron ka bang gustong sabihin sa ating mga Ayan. viewers? So, please follow. Ayan yung Instagram account ko, Vien Iligan. And subscribe to my channel, Vien Iligan. Yes. And also, by the way, guys, thank you so much, Flower by Milos. So anyway, guys, ayun na nga, sana nag-enjoy kayo sa aming episode today for Makeup Session Season 3. Okay, thank you so much. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Bye! Mwah!